Mapagpalang araw muli, narito na naman ang Batanggapon News TV upang maghatid ng makabuluhang impormasyon at kaganapan sa loob at labas ng ating lungsod na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Ako po si Abigail Gracia Legaspi at narito ang ating headlines. 20 most outstanding taxpayers ng syudad, pinarangalan. Senator Miriam Defensor Santiago, panauhing pangdangal sa 12th commencement exercise ng Gordon College. 60 Seconds with Gordon College President Dr. Imelda Soriano. At para sa Pulis Gapo at Your Service po, panoorin natin kung paano maiiwasan ang salisigang. 20 most outstanding taxpayers ng syudad, pinarangalan. Para sa kabuong ulat, narito si Binibining Sheila Sambilyon. Alam naman nating lahat na ang buwis ang bumubuhay sa syudad, probinsya o gobyerno ng maski anumang bansa. Dito galing ang pinanggagastos sa mga proyekto para sa infrastructures, social services, educational assistance, at iba pa. Ang top 20 is 50 million yung dineclare nilang gross sales for the past year. Yun yung basis ng computation ng kanilang pagkuha ng kanilang payment sa business license. Tunay na napakahalaga na tama ang buwis na binabayaran mula sa matapat na deklarasyon ng ating mga namumuhunan. 20 sa mabubuti nating mga makabagong honesto ng lungsod pagdating sa pagbabayad ng buwis ang pinarangalan. Ito ay ang mga sumusunod. It's a commitment to the local government that we give our taxes. It's our way of our vision to give back to the community. Because this is the first time that we receive such award. So I think it's an honor to be chosen the #1 taxpayer for 2013. Hindi lang ang malalaking kumpanya tulad ng SM ang dapat magpakita ng honesty sa pagbabayad ng tamang buwis. Maliit na negosyante man ay dapat sumusunod sa batas. Ang buwis na binabayad natin ay malaking tulong upang maipatupad ang mga proyekto ng ating lungsod. Kung wala nito, madidelay o di matutuloy ang lahat ng magagandang proyekto ni Mayor Roland Paulino na pangmatagalan ng epekto. Sheila Sambilyon para sa Batanggapon News TV. Naging panauhing pangdangal si Senator Miriam Defensor Santiago sa ginanap na 12th commencement exercise ng Gordon College kamakailan. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumisita si Senator Santiago sa 553 na nagsipagtapos at nagsilbing keynote speaker sa 12th commencement exercises ng Gordon College noong nakaraang April 2, 2014 sa Olongapo City Convention Center. There is only one college in the environs of Metro Manila that scored 100% in the latest customs professional recognition. Kahit maliit lang po yung school namin, na-recognize na po siya as best or quality ng school. Dagdag pa niya na nararapat magsimula sa mga nagsipagtapos ang kanyang advokasya sa Senado na nagsasabing Stop Corruption Now, na maihahilin tulad sa transparency at good governance na adhikain din ng ating punong lungsod at chairman din ng Board of Trustees ng Gordon College na si Mayor Roland Paulino. Ang Gordon College ay kilala sa galing ng kanilang mga produktong estudyante dahil sa malaking porsyento na kanilang naipapasa lalo na sa nursing board exams. Nagpapasalamat din po kay Mayor Roland Paulino para po sa suportang binibigay niya sa school ng Gordon College at saka sa mga estudyanteng katulad ko po. Thank you po. Nung nabalitaan nila na ganun yung mga nagawa, achievements ng Gordon College, nag-decide sila na i-accept yung invitation as the guest speaker of Gordon College. Basta rest assured, paglabas ng mga estudyante rito, ready na talaga sila sa realidad ng mundo. Yung actual na pagiging professional. Nagpaunlak din ang senadora sa isang photo ops sa mga nagsipagtapos na may karangalan at naritong listahan ng kanilang mga pangalan. Umani naman ang hiyawan at palakpakan ang senadora sa kanyang mga natatangi at mabentang Miriam jokes. Ang common sense minsan parang deodorant. Kung sino pa ang magsigit na may kailangan, sila pa ang hindi gumagamit. Kaunti na lang
at matatapos na ang kalbaryo ng mga taga Gordon Heights na ilang dekada na nilang dinudulog sa lokal na pamahalaan ng Olongapo. Tara at samahan natin ang ating kasamang si Ray Toledo para sa pagsilip sa nasabing proyekto. Wala pang isang taon nang maupo si Mayor Rolen Paulino at halos patapos na ang kalsada na dati-rati ay lubak-lubak. Dahil sa dami ng mga nagrereklamong residente sa Waterdam Road, sinimulan agad ni Mayor Paulino ang pagpapagawa nitong kalsada. Sa kasalukuyan, inuna ng Engineering Department at ng pribadong kontratista ang pagsasaayos ng mga drainage mula sa Block 5 hanggang Block 19. Natutuwa dahil sa tagal ng panahon na ang ating mayor ay wala pang isang taon ay nagawa na ang kalsada ng Gordon Heights. Sa kasalukuyan, ginagawa na ang kabilang lane ng kalsada. Inumpisahan sa Block 5 hanggang Block 19, pagtapos nito ay gagawin na rin ang iniwang kabilang lane na iniwanan ng nakaraang administrasyon. Malapit nang matapos ang konkretong kalsada ng Waterdam Road sa Gordon Heights at ngayon pa lang ay marami ng residente ang natutuwa sa nakita nilang pagbabago sa kanilang barangay na hatid ni Mayor Rolen Paulino. Papasalamat po ako sa at buong Barangay Gordon Heights sa pagtulong ng ating buting Mayor Rolen Paulino sa lahat ng suporta niya po dito sa ating barangay na binibigyan niya po ng diin ang lahat ng problema natin po dito sa barangay. Ray Toledo para sa Batang Gapo News TV, nag-uulat. National Schools Press Conference at National Festival of Talents muling ginanap sa Gapo makalipas ang halos 3 dekada. Pakinggan natin si Ms. Cathy Mancao Ramos sa detalye ng kanyang report. Olongapo ang napili bilang host city sa ginaganap ngayon na National Schools Press Conference at National Festival of Talents na dinaduluhan ng mahigit 10,000 delegado mula sa iba't ibang lugar ng bansa. Ang National Schools Press Conference at National Festival of Talents na isang 4-day event ay isang venue upang makapagpakitang gilas sa mga estudyante sa bansa sa larangan ng journalism, radio at TV broadcasting. Naging isa sa highlight ang baile sa kalye na nilahukan ng mga delegado na nakasuot ng mga kulay na costumes mula sa 13 rehiyon ng bansa. As a student, siguro na e-expose yung mga bata sa media, kaya kapag pumunta sila sa talagang real world na hindi na bago sa kanila, tsaka nagkakaroon sila ng confidence sa kanilang sarili. Na-enhance po ang aming mga talento. Marami po kami nakikilala. At pangatlo po ay nakakarating din po kami sa inyong pinagmamalaki na lugar sa Olongapo City. Basta kami ng newspapers, practice everyday. Pero yun, maintindihan nila kung anong nangyayari sa paligid, hindi lamang sa sarili nila, exposure din sa kanila. Ang event ay dinuluhan ng mga opisyales ng DepEd sa pangunguna ni Secretary Armin Luistro. Naroon din upang magbigay suporta si Mayor Rolen Paulino na masayang tinanggap ang libu-libong animo ay panauhin niya sa napakalaki niyang tahanan ang Olongapo. The National Schools Press Conference is a journalism activity, and the National Festival of Talents is a showcase of arts, of Techno-Olympics, of population quiz, and other competitions. Of course, we are promoting Subic or Olongapo City as a tourist attraction, and we also promote business at the same time as we are hosting 10,000 delegates. Win-win ika nga ito para sa host city at mga delegado dahil naging daan ito sa lahat upang mailabas ang natatagong talento. At para sa syudad naman, na ipakilala sa lahat ang Olongapo bilang lungsod na may mapag-alagang mamamayan para sa lahat ng bumibisita dito, maging kababayan man o dayuhan. Para sa Batang Gapo News TV, Cathy Mancao Ramos, nag-uulat. At para sa ating pinakabagong segment, na Pulis Gapo at Your Service po, panoorin natin kung paano maiiwasan ang salisigang kasama ng ating mga naggagandahang pulis. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Police Inspector Vivian A. Reyes at SPO1 Mary Ann Sadaba mula sa Public Information Office ng Olongapo City Police para sa programang Pulis Gapo at Your Service po. Narito po ang mga crime prevention tips para makaiwas maging biktima ng salisigang.
Ang salisigang ay isang modus operandi na kadalasang nangyayari sa mga lugar na maraming tao tulad ng malls, restaurants, computer shops, bars, bus stations at marami pang iba. Huwag tayong paloko sa kanilang mga itsura. Kadalasan, sila ay hindi mapagkakamalang kriminal. Ang kanilang modus ay manlito bago umatake, tulad ng laglag barya, kunwaring magtatanong para makakuha ng atensyon, mangbabangga at ang iba pa ay gumagamit ng mga batang namamalimos. Ang mga miyembro ng salisigang ay humahanap lamang ng pagkakataon. Upang makaiwas, narito ang mga dapat tandaan. Panatilihing ilagay ang mga gamit sa inyong harapan, huwag sa likuran o malayo sa inyong atensyon. Huwag ilagay ang mga gadget sa ibabaw ng lamesa, maaari itong makuha sa isang iglap. Dalhin ang inyong mga gamit saan man kayo magpunta. Huwag maging kampante na iwan ang mga ito sa upuan, lamesa at kung saan-saan. Siguraduhing maging alerto at responsable. Ay nagde-deploy kami ng visibility sa matataong lugar. Ganon din, nagde-deploy din kami ng mga plainclothes upang magmatyag sa mga krimen na nangyayari sa aming nasasakupan. Nagbibigay din kami ng mga flyers sa mga establishments, sa mga pawn shop, banks, ganon din sa mga mall upang sa ganon ay madali silang tumawag sa aming istasyon kung meron silang napapansin na di ka nais-nais sa kanilang paligid. Tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Kung kaya't ang kaayusan at katiwasayan ng Olongapo ay nasa kamay ng bawat batang gapo. Alamin ang bawat paraan para makaiwas sa anumang kapahamakan. Huwag maging biktima. Muli, Pulis Gapo at your service po. I have 2 children, 1 boy and 1 girl, and my husband, Dado Soriano. I've been in the field of education or the teaching professions for almost 25 years. So medyo matagal na ng konti. I established Heaven Sent 2001 until 2013, and I transferred it to my aunt and my daughter for the management. And because I wanted to focus myself in my profession in Gordon College. My first vision is for the school to become a university. The same with the vision of our Honorable Mayor, Roland Paulino. That's why we are now producing top-notchers in the board exam. Yes, the scholarship, because half of the enrollees in Gordon College are scholars. Community of Olongapo City, dapat you patronize Gordon College because we give the best education, low tuition fees, we produce a good breed of professionals. Pulis Olongapo sumabak sa seminar para maging tourist police. Para sa buong detalye, narito si kasamang Ray Toledo. Sinimulang kamakailan ang seminar para sa mga pulis Olongapo para sa nalalapit na summer vacation sa syudad. Tinalakay sa Top Cap Seminar ang tamang pagpapatrol sa tourism spots para mapangalagaan ang kapayapaan at proteksyonan ang mga turista maging lokal man o dayuhan. Ang Tourist Police for Community Order and Protection Seminar o Top Cap ay ginanap sa Olongapo City Convention Center na dinelohan ni DOT Regional Assistant Director Ms. Maria Leona Nepomuceno. Napaka-importante po nito para sa ating police force na maging sensitive para sa proteksyon ng mga turista dahil alam naman po natin na ang turismo ay isa sa pinakamabilis at pinakamalaking industriya na tumutulong sa ating ekonomiya. Ang natulang seminar ay pinagtulungan ng PNP Olongapo, Tourism Olongapo at SBMA Tourism. Naging espesyal na panauhin si Kagawad Attorney Noel Yabot Atienza at City Director Pedrito de los Reyes na nagbigay ng kanilang mensahe sa mga Top Cap. Alam naman natin na taon-taon na dumarami ang ating turista, mga palokal at mga foreigner for the safety and security of our tourists. So, yan po ang talagang pinaka-main objective natin itong Top Cap training. Ray Toledo, nag-uulat para sa Batang Gapo News TV. Mga bagong motorsiklo ipinagkaloob ng Olongapo City Government
sa Olongapo PNP at OTMPS. Para sa magandang balita, pakinggan natin ang kabuong ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Dahil seryoso si Olongapo City Mayor Roland Paulino sa pagsasaayos ng peace and order sa lungsod, 5 bagong motorsiklo ang ipinagkaloob ng Olongapo City Government sa Olongapo City Police Office at Office of Traffic Management and Public Safety. Because ang city government po, si Mayor, si Vice, at lahat ng councilors dito ay talagang pong serious pagdating po sa peace and order. And we believe that these motorcycles ay makakatulong ng malaki sa pagpapatrol dito po sa ating siyudad. Tinanggap ng OCPO sa pangunguna ni Police Superintendent Pedrito de los Reyes ang 4 na brand new motorcycles at isa para sa OTMPS sa pangunguna naman ni Major Camilo Pablo. Matatandaan na isa sa mga natukoy na pangunahing problema ng kapulisan ang kakulangan sa service vehicle para sa mabilis na pagresponde at pagtugis ng mga kriminal. Kaya naman, agad na tinugunan ito ni Mayor Paulino. Definitely it will help us not only in our regular conduct of patrolling, but of course sa immediate response that it will help us a lot. Malaki ang pasasalamat ng mga kapulisan at ng TMB sa donasyon na ito sa kanilang operations at para sa mas mabilis na pagresponde. Cathy Mancao Ramos para sa Batangapo News TV. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli si Michelle Mortel. Pagod ka na ba sa paghihintay lang sa bahay nyo? Well, oras na para malaman ng mga trabaho at negosyong swak na swak para sa inyo. May mga job openings din here and abroad hatid sa atin ng SBMA Labor Center at Public Employment Service Office. But wait! There's more! May mga livelihood trainings din mula sa Livelihood and Cooperative Development Office. It's all for free. Para magpalista, magsadya lang tayo sa kanilang opisina sa 2nd floor ng City Hall. But you need to hurry mga friends dahil limited slots lamang po ang available sa bawat training course. Salamat at samahan niyo akong muli sa susunod na episode ng Ulat Pang Kabuhayan. Paalam! Bakasyon na at malapit na ang mahal na araw. Kaya para sa ating mga bakasyonista, tandaan po natin na magdala ng sapat na tubig para maiwasan ang heat stroke. Kita-kita po tayo sa Kalye Kasiyahan at iba't ibang summer sports clinic na inorganisa ng City Sports. At yan po ang mga pangunahing balita sa nakalipas na isang linggo. Sana ay nakapaghatid ang Batangapo News TV ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa mga Olongapeñong narito sa ating lungsod at nasa abroad. Make Batangapo News TV a habit. Para sa ibang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook/Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si Abigail Gracia Legaspi, ang inyong tagapagbalita. Mabuhay Olongapo!